Ngayon pong umaga ay nais ko pong anyayahan kayo na buksan ang inyong mga Biblia sa Lucas Kapitulo 2, talatang 25 hanggang 35 at papamagatan natin ang ating pong pag-aaral sa umagang ito, The Wait is Over. Luke chapter 2 verses 25 to 35. I will be reading in Tagalog version, ang bagong ang Biblia. Noon ay may isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Ang lalaking ito ay matuwid at masipag sa kabanalan na naghihintay sa kaaliwan ng Israel at nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu ay pumasok siya sa templo nang ipasok ng mga magulang sa templo ang sanggol na si Jesus upang gawin sa kanya ang naaayon sa kaugalian sa ilalim ng kautusan. Iniligay niya ang sanggol sa kanyang mga bisig, pinuri ang Diyos at sinabi, Panginoon, ngayon ay hayaan mong ang iyong alipin ay pumanaw na may kapayapaan ayon sa iyong salita. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao. Isang ilaw upang magpahayag sa mga hentil at para sa kaluwalhatian ng bayang Israel. Ang ama at ang ina ng bata ay namangha sa mga bagay na sinabi tungkol sa kanya. Sila'y binasbasan ni Simeon at sinabi kay Maria na sa kanyang ina, ang batang ito ay itinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel at pinakatanda na sasalungatin. Verse 35. At tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang iniisip ng marami. Ito po ang salita ng Panginoon. Dito po sa ating bansa, naging kaugalian na natin, hindi ko alam kung ganun din sa ibang bansa, na sa tuwing dumarating yung bare months, ay merong tinatawag na Christmas countdown. Yan ay naging tradisyon na. Siguro kung kayo po ay nakikinig sa radyo, nanonood ng mga news, pagpasok ng bare months, meron na kagad Christmas countdown, no? 70 days before Christmas. Now, siguro ito ay para ihanda ang mga Pilipino sa natatanging okasyong ito sapagkat ito yung pinakahihintay daw ng maraming Pilipino sa buong taon lagi itong Christmas celebration. Mahaba-haba nga daw ang celebration natin dito sa Pilipinas kaysa sa ibang bansa. And not only that, it is also to steer our anticipation or longing sa ating mga puso, no? Isang klase ng anticipation patungkol sa pagdiriwang ng kapanganakan ng Panginoong Kristo. Pero aminin man natin o hindi, parami sa mga longing at anticipation revolves around saan? Regalo, party, bonus. May bonus ba kayo? O mga festive lights, mga magagandang dekorasyon na nakikita natin sa kapaligiran, lalo na sa gabi, na napakagandang mga Christmas light. O yung mga Christmas music na naririnig natin sa mall at sa mga iba't ibang mga lugar. O yung kainan, siyempre, na pinagsasalu-saluhan ng mga pamilya. However, mga kapatid, meron din namang mga Christians na sabihin natin, grounded talaga sila sa Scripture. Yung longing nila, hindi sa mga bagay na yon, kundi doon sa something greater. Saan? Doon sa mismong fulfillment ng pangako ng Diyos sa lumang tipan pa, na merong isang darating na tagapagligtas. At yun ang pinagdiriwang, yung kapanganakan ni Jesus na ipinanganak siya ng isang berhen sa Jerusalem o sa Bethlehem, maraming taon na ang nakakaraan. Now, alam nyo mga kapatid, maaring yung ilan na ating mga kababayan o hindi ko alam kung kayo, you are anticipating and longing for Christmas celebration,
Pero alam nyo, merong isang tao sa Bible na matagal na talagang naghihintay sa pagdating ng Panginoong Kristo. Sobrang tagal na ng kanyang paghihintay. Masyado siyang tapat sa kanyang paghihintay. Isaiah, at kung ikukumpara sa paghihintay natin, palagay ko, wala tayong panama sa kanya. Sapagkat yung kanyang paghihintay, siguro umabot na ng kanyang katandaan. Kasi ang pangako ng banal na Espiritu, hindi daw niya makikita ang kamatayan hanggat hindi niya nakikita ang kapanganakan mismo ng Panginoong Kristong ipinangako sa lumang tipan. Yan ay walang iba kundi si Simeon. O siguro bihira lang tayo makapakinig ng pangangaral patungkol kay Simeon. Very interesting itong taong ito. First, sabi ng Biblia, sa binasa natin ngayon, si Simeon daw ay isang just or righteous and devoted to God. Alam nyo, yung salitang yan, righteous, devoted to God, that makes him unusual in his time and even in our time. Kasi alam nyo, kapag ang isang tao napaka-devoto sa Diyos, nagsashine yan no? Kitang-kita yan, halata yan Nagiging parang, ang tawag ba natin dito parang kakaiba, nag-i-stand out kapag ikaw talagang devoted sa Panginoon. Kasi sa mundong ito, yung mga nagpapakita ng devotion sa Diyos, parang routine na lang. Now, alam niyo, lalo na nung panahon ni Simeon. Totoo, ang mga tao sa panahon ni Simeon, sa panahon na pinanganak si Jesus, marami pa rin ay relihiyoso. Pero yung iba sa kanila, panlabas na lang yung kanilang pagganap ng kanilang gawaing pangrelihiyon. Bahagi na lang ng tinatawag na routine o yung nakagawian. Yung mga Pharisees, mga Pariseo, ang sabi ni Jesus Christ, yung mga pagkunwari, hypocrisy yung mga ipinapakita nila. Mayroong power struggle among the religious leader of his time. And alam nyo mga kapatid, bago dumating si Jesus, 400 taon na walang propeta na nangangaral bilang spokesman ng Diyos. 400 years of silence. Walang nagsasalita patungkol sa Diyos. At hindi lang yon. Noong panahong ito, nang sinakop ng mga Romans ang Israel, ito yung panahon na ang bayan ng Israel ay napuno ng kalungkutan at ng discouragement. Pwede nating sabihin, ito yung panahon ng kadiliman sa buhay ng mga Israelita. Yet, even in such dark time, meron pa rin mga taong tapat sa Diyos. Si Simeon ang isa sa kanila na naglilingkod sa Panginoon. He was also given the privilege. Ano yung privilege na yon? Na i-reveal sa kanya ng Holy Spirit na hindi daw siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita mismo ang Kristo na ipinapanganak. Kaya maraming mga Bible scholars ay naniniwala, matanda na si Simeon nung panahong ito na nahawakan niya mismo sa kanyang bisig si Jesus Christ. Matanda na siya. Nakikita niya na siguro yung kanyang katapusan, pero mukhang hindi pa siya mamamatay kasi wala pa yung katuparan. Pero ngayon, hawak na niya sa kanyang kamay. Na-imagine nyo, ano yung nararamdaman ni Simeon? For many years, he waited and longed for the coming of the Messiah. Now, he was an old man, perhaps already aware that his time in this world was coming to an end. And yet, at that moment, he was holding in his arms the very one he had been waiting for. Diba? Napaka-unforgettable ng experience na ito. No? Maaring hindi naman niya naiintindihan ng maraming bagay patungkol sa i-accomplish ng Messiah na kanyang inaasahan, pero isang malaking kagalakan ng kanyang nararamdaman. Mismo nakita ng kanyang mga mata, nahawakan ng kanyang mga bisig, yung Messiah na matagal na niyang inaasahang dumating.
Pero meron pang mas interesting na bagay na gusto kong pansinin natin. Nung mahawakan ni Simeon yung sanggol sa kanyang mga bisig, alam niyo, hindi naman binanggit sa Bible kung itong si Simeon ay propeta. No, ipinapakita lamang na ang Panginoon ay nagpapahayag din nung araw sa mga hindi propeta kasi there was no mention that this man was a prophet. No, wala naman sinabi. He might be a prophet, pero walang binanggit. So, better not to say na hindi natin alam kung anong totoong office na kanyang hinahawakan. Pero dito sa pagkakataong ito, nung makita niya yung bata, na hawak niya sa kanyang kamay, sabi niya, nakita niya ang kaligtasan. No? In his arms, sabi niya, I saw salvation. And through him, sabi niya, nakita niya yung kondisyon ng puso sa pamamagitan daw ng batang ito na nasa kanyang kamay. Makikita at mailalantad ang kondisyon ng puso ng maraming mga tao. At yan po ang totoo. Ang ebanghelyo ng kaligtasan ay naglalantad ng totoong katatayuan ng ating mga kalooban. Ng totoong katatayuan ng ating puso. It shows whether we stand with Christ or against Christ. Yan ang katotohanan na ating i-consider ngayon pong umaga. At ang mensahe na aking pong naisdalhin sa inyo ay ito. Jesus came to bring salvation and to expose the true character of the human heart. Dumating si Jesus para dalhin ang kaligtasan. Pero hindi lang yun. Para ilantad ang totoong kondisyon ng ating mga puso. Sino tayo talaga? Maaaring hindi natin nakikilala ng gusto ang sarili natin. O maaaring hindi nakikita ng mga tao ang totoong kondisyon ng kalooban natin sapagkat hindi naman nila nababasa ito. Pero sa pagdating ni Jesus, ilalantad niya ang totoong kalalagayan ng mga puso ng maraming mga tao. Sa pamamagitan ni Jesus, ipapakita kung sino ang para sa Kanya at kung sino ang laban sa Kanya. Sana ngayong umaga, tayong lahat na naririto, na nakikinig, ay masagot natin ang tanong na yan. Ikaw ba'y para kay Jesus? O ikaw ay laban kay Jesus? Meron dalawang bagay na gusto kong bigyan natin ng pansin. Una, the salvation that He saw. That's the verse 1. Then secondly, the sign that He spoke. No, the sign that He spoke. The salvation that He saw. Verse 30. Sabi rito, for my eyes have seen your salvation. So, hawak niya sa kanyang bisig, yung sanggol. At sabi niya, sa pamamagitan ng aking mata, nakita ko ang kaligtasan. Anong ibig sabihin nun? Unang-una, tinawag ko itong salvation seen in Jesus. Ibig sabihin, yung hawak-hawak niyang sanggol, si Jesus, pinopersonify nito mismo ang kaligtasan. Ang batang ito ay hindi isang ordinaryong bata. Hindi isang ordinaryong sanggol. Nakita niya ang kaligtasan dito sa sanggol na hawak niya in that very moment. Kinilala niya ang pagkilos ng Diyos ng pagtubos at ito ay na-unfold sa kanyang mismong paningin. And it is remarkable because normally, kapag tumitingin tayo sa isang, di ba, bagong panganak na bata, ano yung nakikita natin? Cute na bata, no? Nakikita natin yung kanyang maliliit na mga kamay, nakikita natin yung kanyang pisngi na maaaring na mamula-mula, nakikita natin ang kanyang mga ngiti na talagang very captivating sa ating paningin, ang isang innocent smile. At maaaring iniisip natin, ano kaya magiging future ng batang ito? Siguro magiging doktor siya, magiging engineer siya, ano pa? Magiging abogado siya, magiging magsasaka siya, magiging atleta siya.
We cannot truly know their future or impact that they will have. However, si Simeon, nang makita niya yung isang bata sa kanyang bisig, ang nakita niya rito ay katuparan ng pangako ng Diyos ng pagliligtas sa kanyang bayan. In Jesus, He recognized the Savior, the one through whom God would bring salvation to the world. It was a glimpse of God's eternal plan revealed in human form. At alam nyo, sa pangalan pa lamang, di ba? Ni Jesus, ni-reveal na kung sino siya. Matthew chapter 1, verse 21, anong sinabi doon? Di ba? She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. The very name Jesus speaks volumes about his mission. And the mission is salvation. Now think about this, brethren. Think about this. What made this moment so extraordinary for Simeon? Bakit kaya extraordinary kay Simeon yun? Could it be, nung makita niya sa kanyang bisig, hawak niya ang isang sanggol, nakita niya ang tagapagligtas, hindi ba't nakilala niya na kailangan niya ng kaligtasan? Hindi ba't ganun? Surprising, sapagkat, sabi sa verse 25, si Simeon ay isang righteous and devout man. O isang deboto, isang matuwid na tao. Pero nung makita niya yung bata, nakita niya yung kaligtasan. Anong ibig sabihin? Nakita niya kailangan niya ng kaligtasan. Isipin niyan, isang matuwid na tao sa paningin ng marami, isang taong deboto, yan ang tingin ng marami. At maaaring yan din ang tingin niya sa kanyang sarili kung ikukumpara niya sa iba. Pero nung makita niya si Jesus, nakita niya, kailangan ko ng kaligtasan. Ibig sabihin, anumang katuwiran na meron tayo ay hindi sapat para tayo ay maligtas. Anumang katuwiran na taglay natin ay hindi sapat para tayo tanggapin sa isang banal na presensya ng Diyos, sapagat sinasabi ng Isaiah 64 verse 6, di ba? Anumang ating katuwirang taglay ay pawang maruming basahan sa kanyang harapan. Si Simeon, nakita niya ang kaligtasan. Nakita niyang kailangan niya ng kaligtasan. Isa siyang deboto, isa siyang matuwid na tao. Kung nakita niya ito, higit na kailangan din natin ito. Walang sino man siguro sa atin dito ang magsasabi na ako'y matuwid. Walang sino man sa atin dito siguro ang magsasabi na tayo ay ina-announce ng maraming tao na tayo yung mga matuwid at debotong tao. Ibig sabihin, kung ang taong yun ay totoong matuwid, nangangailangan ng kaligtasan, how much more ang bawat isa sa atin dito? Maaaring tingin mo sa sarili mo, okay ka lang, cool ka lang, wala ka namang inaapi, kaya tingin mo okay ka lang. Pero sana makita mo na kailangan mo ng kaligtasan. Kailangan mo ng tagapagligtas. Kailangan mo si Jesus. Simeon saw himself a sinner, someone who needed to be saved from the righteous judgment of God and rescued from the consequences of his own action. And we are in the same position. So I ask you today, do you truly sense your need of a Savior? Nararamdaman mo ba? Kailangan ko ba ng tagapagligtas? Katulad ng sinabi ko, maaaring tingin mo, hindi ka naman as bad as others. No? Pero bakit si Simeon? Devout person. Devoted sa Diyos. Righteous. Pero sabi niya, nakita ko ang tagapagligtas. Nakita ko ang kaligtasan. So, kailangan niya ng kaligtasan. May malaking bagay ito na may sinasabi rin ito sa atin. Kaya kung iniisip, ano bang iniisip natin patungkol kay Jesus at sa kanyang kapanganakan, lalo na kapag dumarating ang season na ito, anong nasa isip natin? Bonus, parties, music, decoration, or the fact
that He came for sinners like you and me who desperately need to be saved. Yan ba ang nakikita natin? So yung una, salvation, sin in Jesus. Pangalawa, salvation shines as peace and light. Verse 29, Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word. Now, pansinin niyo yung sinabi ni Simeon na yan. Tulad ng sinabi ko, hawak ni Simeon, si baby Jesus, yung long-awaited Messiah na matagal nang pinangako sa lumang tipan. And now, he spoke with deep contentment. He was in effect saying, Lord, you promise, hindi ako mamamatay hanggat hindi ko nakikita ang Messiah. Ngayon nakita ko na siya. Nakita ko na ang kaligtasan. Nakita ko na ang katuparan ng iyong pangako. Pwede na akong umalis sa mundong ito ng may kapayapaan. Sabi niya, you are letting your servant depart in peace. Pwede na akong umalis ng may kapayapaan. Simeon was ready to face death calmly and confidently, not with fear, but with assurance. Isang klase ng kapayapaan ang ibinibigay ng pagdating ni Jesus. Kapayapaan. Isang kaligtasang may dulot ng kapayapaan. Now, hindi ibig sabihin na kapag tayo ay nakakilala kay Jesus, ligtas na tayo, hangarin na nating mamatay tayo. No, pwede na ba akong kunin ng Panginoon? Palagay ko, wala namang naghahangad ng ganyan, ano? Pero, ang punto lang dito, mga kapatid, kapag naintindihan mo ang kaligtasan, na galing sa ating Panginoon, kapag dumating yung punto na nakilala mo si Jesus at nagpakababa ka sa Kanya, nagpasakop ka sa Kanya, pinagkatiwala mo ang buong pagkatao mo sa Kanya, isa sa mga consequence ng pananampalataya kay Jesus ay kapayapaan. Yung bang pagkakaroon ng kapayapaang harapin, maging ang pinaka-greatest terror sa buhay na ito. Ano yun? Kamatayan. Kasi, I believe, kung wala ka sa Panginoon, death is a terror to you. Itang nakakatakot at nakapangingilabot na karanasan. Pero ang kaligtasan ay nagbibigay ng kapayapaan. Even at life's final moment. Alam niyo, marami na rin akong experience na, na yung bang sa deathbed, mga tao na mismong nakita ko hanggang sa siya ay yung malapit ng mamatay, yung mga naghihingalo na. Marami na akong experience na ganun. At na-distinguish ko yung mga taong wala sa Panginoon at saka yung mga taong nasa Panginoon. Nakita ko yung pagkakaiba. Nakita ko kung gaano kayang harapin ng isang tao ang kamatayan dahil sa kanyang katiyakan ng kaligtasang tinanggap kay Jesus. Ay, di ba, minsan may pinost pa nga akong tawag nito, picture na dinalaw ko sa hospital dyan sa Asian. Kasi dinadialysis na siya, ang dami niyang problema, ang dami niyang karamdaman sa katawan. No? Pero yung isang bagay na talagang nag-strike sa akin yung sinabi niya, alam mo, Pastor, handa na akong mamatay. Handa na akong humarap sa Panginoon. Anytime. Diba? Hindi natin gustong mamatay at hindi rin natin hinahangad na mamatay maging ang isang kapatid. Kahit na nandoon na siya sa kanyang deathbed, pwede nating sabihin. Gusto pa rin natin siya mabuhay. Pero yung taong sabihin niya, handa na ako anytime, ito yung nagpapakita ng kapayapaan. At yan ang dinadala ng kaligtasan. Alam niyo, mayroong isang tao, ang pangalan si Voltaire. Narinig na ba ninyo yung pangalan niyan? Isa siyang French philosopher. Actually, he was a man of great intellect and literary skill. Ang isang problema ni Voltaire, talagang galit siya sa mga Christian.
Galit siya sa Kristyanismo. Minsan kinlaim niya that within 100 years, no one would read the Bible anymore. And he even declared that one of his goals is to destroy Christianity. Yan ang kanyang goal. To destroy Christianity. Kaya lang, nung namatay na si Voltaire, yung bahay niya, binili ng isang Mission Society. Ang tawag doon ay Geneva Bible Society. At doon nililimbag yung mga Bible. At doon ginawang storage ng maraming mga Bibles na dinidistribute sa Europe. Imagine mo, siya mismo na nagsabi, within 100 years, wala nang magbabasa ng Biblia, yung bahay niya, naging storage ng Bible. At hindi lang yon mga kapatid, noong panahon na siya ay malapit na mamatay. Alam niya, sabi niya, kinausap niya yung kanyang doktor. At ang doktor niya mismo ang nagpatunay. Sabi niya, ibibigay ko ang kalahati ng aking kayamanan. I-extend mo lang ng kahit na 6 na buwan ang buhay ko sapagkat ako'y nangingilabot sa haharapin kong ito. At yung isang nurse na nag-aalaga sa kanya doon sa hospital, sabi niya, hindi ko kailanman ipagpapalit ang kayamanan na i-offer sa akin sa Europe kung ang kapalit nito ay makita ang isang hindi mananampalataya na mamamatay. Nakita niya ang kilabot, nakita niya yung terror ng isang taong wala sa Panginoon na haharap sa kamatayan. Ang kaligtasan ay nagbibigay ng kapayapaan maging sa pagharap sa kamatayan. Si Voltaire, nireject niya si Kristo. Hinarap niya ang kamatayan ng may takot. Ang pagkakaiba sa mga mananampalataya na tumanggap ng kaligtasan, maging ang terror of death. Although we don't want to experience death at this time. Even the one na binabanggit ko kanina na dinalaw ko doon sa hospital, hanggang ngayon buhay pa siya. No? That was, I think, some 1 year ago. Buhay pa siya. Pero she was ready to face death. The difference is that, bakit kayang harapin ng isang may kaligtasan ang kamatayan? Hindi dahil matalino siya. Hindi dahil sa kanyang kayamanan. Hindi dahil sa kanyang reputasyon. Hindi dahil sa tingin niya, okay, secure naman na yung pamilya ko, okay na, pwede na ako mamatay. Hindi. Ang talagang dahilan ay meron siyang kaligtasan kay Kristo Jesus. At yan ang isang bagay na dapat tiyak ng sino man sa atin dito ngayon. Moreover, verse 32, bababasa natin. Sabi rito, a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel. Sa dinadala rin ng kaligtasan ay liwanag. Sabi, a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel. The salvation that Jesus brings is described as light. And that description assumes the presence of darkness. May kadiliman. Alam nyo, yung literal na darkness, nakakatakot. Sino ba hindi takot sa dilim dito? Lahat naman tayo, no? Nakakatakot naman talaga yan. Natandaan ko, nung nagpunta ako sa Cambodia para sa isang mission trip, may kasama ako sa team eh. So, may pinuntahan kaming isang lugar, sumakay kami ng elevator. Aba, nung nasa loob kami ng elevator, biglang nag-brown out. Ang dilim! Nakakatakot! Tumigil! Sino ba may hindi matatakot? Ang tagal namin doon. Katok kami ng katok doon sa labas. No? Tapos yung pala may kasama kami roon na isa, na hindi lang siya may, ba tawag doon? Claustrophobic ba yun? Hindi lang siya claustrophobic, kundi nectophobic. Ibig sabihin, takot sa dilim. Kaya nung nakalabas na kami, bumalik na yung liwanag. Alam mo, sa totoo lang, di siya nakagsasalita. No? At takot na takot pa rin at namumutla. Buong maghapon, may sakit siya. Nakakatakot talaga ang kadiliman, mga kapatid. Yung literal na dilim. Pero alam nyo, mas nakakatakot yung kadilimang espiritual. At ito yung sinasabi ni Simeon. Si Jesus na nagdadala ng kaligtasan ay hindi lang nagdadala ng liwanag, hindi yung physical light, ang dinadala niya spiritual light, a light
for revelation to the Gentiles and for glory to your people. This means the light Jesus brings drives away a kind of darkness, a spiritual darkness, the darkness of ignorance, the darkness of unbelief, the darkness of spiritual apathy. Pag sinabi spiritual apathy, walang pakialam. No? Walang pakialam sa usaping espiritual at sa Diyos. Ang dinadala ni Kristo ay liwanag sa puso at isip ng mga taong walang pakialam sa usaping espiritual, ignorante at walang pananampalataya. At marami lang iba sa atin dati ganun. No? Walang pakialam. Ignorante. O yung iba sa atin dito ay talagang walang pananampalataya. O may pananampalataya pero mali ang pananampalataya. Dumating ang liwanag ng kanyang salita sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nabuksan ang ating isip. Nakita natin ang ating mali. Nakita natin ang ating kasalanan. Nakita natin ang liwanag ng Ebanghelyo ni Jesus. At ang sabi rito, sa binasa natin, revelation to the Gentiles and for the glory to your people, Israel. So, ibig sabihin, this light is not limited to one place, one nation, or one people. It shines across lands, culture, different languages, and races. This is exactly what the gospel of salvation does. It clears the darkness. It shows us the way to be made right with God. It gives us true and lasting hope. It leads us to the Savior and ultimately to the glory, the place of glory, the celestial city, the glory that God prepared for His people. So let me ask you, this morning, naranasan mo na ba ang liwanag na ito sa buhay mo ngayon? Ang liwanag ba ni Kristo ay dumating na sa iyo? Maaaring maliwanag doon sa street ninyo dahil ang daming ilaw paggabi. No? Pero dumating ba sa iyo yung liwanag ni Kristo na nag-aalis ng kadiliman, ng kawalan ng kaalaman, kadiliman ng kawalan ng pananampalataya, kadiliman ng kawalang pakialam sa maraming bagay sa larangang espiritual, at nagkaroon ka na ba ng pag-asa ng kaligtasan? Magandang tanong yan. Huwag mong baliwalain yan ngayon. So yun po yung una. The salvation that He so let's go to the second heading. The sign that He spoke. Verse 34 to 35. Sahin po natin. And Simeon blessed them and said to Mary his mother, Behold, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel, and for a sign that is opposed, and a sword will pierce through your own soul also, so that thoughts from many hearts may be revealed. Si Jesus sa kanyang mismong persona ay hindi lamang nagdadala ng kaligtasan, kundi sabi siya daw ay sign. Siya isang tanda. Anong tanda? A sign for what? A sign that through His work, a great and decisive change would come to this world. Sa pamamagitan niya, everything would be turned upside down. May mga tao na babaguhin. May mga puso na babaguhin. May mga buhay na babaguhin. At ang nakapagliligtas na kaligtasan ni Kristo ay darating sa marami at maiintindihan ng tunay na kahulugan ng buhay. Pero hindi lang yon. May mga taong dahil sa pagdating ni Kristo, makikita ang kapahamakan at hindi ang kaligtasan. So dalawang bagay. First of all, binanggit dito sa ating verse, the rising and ruin brought by Christ. Pat sabi niya, di ba? This child is appointed for the fall and rising of many. The fall and rising of many. Anong ibig sabihin nun? Ang Ebanghelyo ni Kristo ay magdadala ng dakila
at isang hindi inaasahang reversal. Those who seem to be on the top will find themselves brought low. Yung mga taong nasa itaas, ibababa. Yung mga nasa ibaba, itataas. Yung mga nasa huli, ilalagay sa unahan. Yung mga nasa unahan, ilalagay sa hulihan. Magkakaroon ng pagbabago. Yung mga taong ang tingin mo ay insignificant, sila'y papahalagahan. Yung mga taong kilala at maaring tinitingala at hinahangaan, sila ang dadalhin sa kapahamakan. Nakita ba natin yan sa Bible? Oo. Unang-una, nakita natin yan doon sa parable na binanggit ng Panginoong Jesucristo, kung parable man yan, ano? Although hindi naman ako talaga totally hindi ako naniniwalang parable 'yon sa at this point in time. Although may mga naniniwala, it was a parable, kaya binanggit ko na rin parable. Naalala niyo yung sinabi ni Jesus patungkol kay Lazarus at saka yung the rich man? Luke chapter 16. Di ba si Lazarus, isang mahirap na tao. Sobrang hirap ng kanyang kalalagayan. Hindi na siya makapagtrabaho, maraming sugat sa kanyang katawan, kinakailangang buhatin para dalhin doon sa isang lugar para humingi ng tulong sa mga mayayaman para lang may mabuhay. Pero noong siya'y dalhin ng Panginoon sa kamatayan, dinala siya sa kalwalatian. Sabi ron, nasa bosom ni Abraham. Ibig sabihin ng bosom, malapit siya mismo kay Abraham. No? Isipin mo isang taong hindi kilala, marumi, hindi pinapansin, mahirap, maraming karamdaman at maari hindi tinatalikuran ng karamihan, ngunit at pinandidipihan, ngunit katabi mismo ni Abraham doon sa intermediate state. Samantalang yung mayaman na araw-araw ay merong piging, kaya siguro maaga rin namatay. Kasi araw-araw ba naman, may kainan eh. No, nung araw, wala pa namang mga medtech na sumusuri kung merong cholesterol ka ba, mataas na, yung triglyceride mo, at saka yung, di ba? Katulad nila Joe, anong araw? No? Na sumusuri ng mga kung ano-anong chemical dito sa katawan natin. Siyempre, kain ng kain yan. Ayun, dinala doon sa, saan? Lugar ng paghihirap. Place of torment. Nakita natin yung reversal. Yun yung sinasabi rito. Itong sanggol na ito, magdadala ng reversal. The rise and the fall of many. People will be raised up and others will be pabagsak. They will fall. Sa pangyayari, di ba? Meron dalawang lalaki na pumunta sa templo, yung isa tax collector. Yung tax collector, ito talaga kinamumuhian ito ng mga Hudyo. No? Kaya nga hindi daw siya makalapit doon sa malayo lang siya eh. At nanalangin siya kasi tingin niya hindi siya karapat-dapat. At sabi, kanyang dinadagukan ang kanyang dibdib. At siya'y nananalangin, O Diyos, kahabagan mo ako isang makasalanan. Samantalang yung isang Pharisees na diba? Kilala sa kanyang pagiging relihiyoso at pagiging strikto sa batas ni Moses. Doon sa kabilang gilid, ang sabi naman niya sa kanyang panalangin, Panginoon, salamat hindi ako katulad ng taong yun. Salamat sapagkat ako'y nag-aayuno. Salamat sapagkat ako'y nag-iikapo. Salamat, ang dami niyang pasasalamat na puro pagmamalaki sa kanyang sarili. At sabi, nung sila'y lumabas ng templo, yung tax collector ay diniklarang matuwid. Pinawalang sala. Samantalang yung pariseyong puro religious things ang kanyang ginagawa ay hindi. Makikita natin yung reversal. Diba? This is the sign of the kingdom Christ brings. A kingdom where God overturns human values and exalts humility, repentance, and faith. The rising and ruin brought by Christ. Number 2. The revealing of hearts before Christ. Yung ba sinabi ni Jesus, di ba? Sinabi ni Simeon, doon sa verse 35. So that thoughts from many hearts may be revealed.
Alam nyo, yun ang ginagawa ng Ebanghelyo eh. Ine-expose nito yung kondisyon ng puso natin. Maaaring pumunta ka yung umaga dito sa ating pong place of worship na mayroong pusong bagbag. Isang pusong durog, aware ng iyong kasalanan. Alam mo ang iyong kayabangan. Alam mo yung iyong reluctant. Alam mo yung iyong disobedience. Alam mo yung iyong pagiging mainggitin. Alam mo yung pagmamahal sa sarili. At lumalapit ka kay Kristo ngayon at sinasabi mo, wala akong may pagmamalaki, Panginoon. Sa iyong harapan, alam mo at lantad sa iyo kung ano talagang ang kondisyon nitong puso ko. No? Maaring yung panalangin mo ay tulad dong isang himno na madalas nating kinakanta rito, Rock of Ages. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Foul I to the fountain fly, wash me, Savior, or I die. O maaaring pumunta ka ngayong umaga, ang focus mo ay wala doon sa puso mo, kundi sa mga tao sa paligid mo. At tinitingnan mo ang kanilang mga aksyon, ang kanilang mga attitude. Iniisip mo, taong ito, I'm better than them. No? Maaaring hindi mo sinasabi sa bibig, pero you think that you're better than them. You're confident in your own performance. And quietly proud for what you believe sets you apart. You see, Christ makes the difference clear. He receives the humble who see their need, but He resists the proud who trust in themselves. Nasaan tayo ngayon? Anong inilalantad ng Panginoon sa mga puso natin ngayong umaga? Isa bang puso na kumikilala ng ating pagiging makasalanan? O isang puso na hindi pa rin nakikilala na tayo ay may problema, pero ang nakikita natin ang problema ng iba. Sa pagtatapos, mga kapatid, sana itanungin natin ang ating sarili. Anong nakikita ni Jesus sa ating puso? Nakikita ba niya ang puso ni Simeon? Isang puso na naghihintay na makita si Kristo at ang kanyang kaligtasan. Nakikita ba niya ang kagalakan sa iyo dahil nasumpungan mo si Jesus at ang kaligtasan kanyang dinala? O nakikita niya ay yung pagiging self-righteous mo. Yung pagiging mayabang. Yung pagiging unsubmissive mo, yung pagiging reluctant mo hanggang ngayon. Ano kaya ang nakikita niya? Nakikita mo pa rin ba si Jesus na isang sanggol na ipinanganak sa isang sabsaban sa Bethlehem? Pero hanggang doon na lang ang nakikita mo. Hindi mo nakikita kung ano yung ginawa niya para sa iyo, sa isang makasalanang tulad mo. At hindi mo pa rin kinikilala na kailangan mo siya. Kailangan mo ang kaligtasang ito dahil ikaw ay nanganganib sa kaparusahan para sa mga makasalanang tulad mo. At alam nyo, may mga taong minsan sa patuloy nilang pagtanggi, parang naging skilled na sila no? Sa pag-avoid ng mga bagay na dapat nilang gawin o dapat nilang pag-isipan. Has Jesus saved you? Is He truly your Lord? Are you still the Lord, or are you still the Lord of your own life? May nagsabi na marami daw tao, ang pagtrato daw kay Jesus ay tulad sa isang payong. No, payong. Kailangan lang ang payong kapag may ulan. Kapag may ulan, pag may trouble, di ba? Anong gagawin mo? Tatawag ka sa Kanya. Kapag may karamdaman, mananalangin ka. Kapag may krisis, no? Magmamakaawa ka sa Kanya. Pero kapag maaliwalas ang panahon, kamaganda sikat ng araw, komportable ang lahat, titiklupin mo na yung payong. O ilalagay mo na sa bag mo, o iiwan mo na lang kung saan.
Kasi ang tingin mo kay Jesus, protector at hindi direktor. Yun ba tingin natin kay Jesus? Gusto lang natin proteksyonan niya tayo, pero ayaw mong maging direktor siya ng buhay mo. So, sa pagtatapos mga kapatid, maaaring naghahanda tayo ngayong season na ito para ipagdiwang itong Christmas. But I ask you this morning, si Jesus na ba ang kaligtasan mo? Siya na ba ang Panginoon? Sana hindi ka magpahinga hanggat hindi mo nasasagot ang tanong na yan. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita mo na aming napagbulayan ngayong umaga mula sa buhay, karanasan ng isang tao na si Simeon nang makita niya ang tagapagligtas, isang sanggol at nahawakan ng kanyang bisig. Nakita niya ay kaligtasan. Nakita niya ay liwanag. Nakita niya ay kapayapaan. Sana yun din ang totoong makita ng marami sa amin ngayon. Ngayon pong umaga ito. Marami pong salamat. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus.